Nagsisimula ang serye sa isang bilangguan sa Mexico kung saan ang isang preso na nagngangalang Brian ay nakulong. Siya ay nakikipaglaban sa isa pang bilanggo. Matapos talunin ang kanyang kalaban, si Brian ay mabilis na binugbog ng mga gwardya at dinala pabalik sa kanyang selda. Si Brian ay dating bahagi ng mga Special Forces at kalaunan ay sumali sa isang lihim na ahensyang Amerikano. Gayunpaman, ngayon siya ay nakakulong sa Mexico dahil sa kanyang mga aksyon laban sa pinakamalaking kartel ng bansa. Sa nakalipas na 6 na buwan, si Brian ay pinipilit ng mga gwardya upang labanan ang iba pang mga bilanggo. Si Brian ay muling itinapon pabalik sa kanyang selda kung saan siya ay regular na binubugbog. Ang mga gwardya ng bilangguan ay lalong brutal sa kanya dahil sa kanyang Amerikanong background. Araw-araw ay napipilitang makipag-away si Brian kung saan siya kumukuha ng mahalagang mga bagay mula sa kanyang mga kalaban. Tulad ng mga gintong relo na kwintas at hikaw. Kinokolekta ni Brian ang mga mahahalagang bagay na ito upang tunawin ang mga ito gamit ang mga tool na itinago niya sa kanyang selda. Palihim na gumagawa siya ng isang matalim na sandata mula sa tinunaw na ginto. Ito ay paghahanda upang labanan ang mga gwardya at tumakas. Kinabukasan ay dumating ang 2 gwardya na kilalang-kilala sa kanilang kalupitan kay Brian upang kunin siya para sa isa pang laban. Sa pagkakataong ito ay lumaban si Brian gamit ang kanyang ginintoang sandata upang talunin ang 2 gwardya. Pagkatapos ay isinuot niya ang isa sa kanilang mga uniforme at tumungo sa labasan ng kulungan. Ngunit sa pagbukas ni Brian ng pinto ay nakasalubong niya ang ilang gwardya na nag-escort sa isang bagong bilanggo. Mabilis na pinatumba ni Brian ang mga gwardya, at tumakas dala ang sasakyan at dinala ang bagong bilanggo kasama niya. Ang eksena ay lumipat sa superior ni Brian na nasa secret agency na si Christina at nag-iisip kung paano ilalabas si Brian sa kulungan ng Mexico. Sa panahong ito ay naghahanap si Christina ng pinakabagong impormasyon sa ginagamit ni Brian, ang kanyang advanced na laptop. Kalaunan ay nalaman niya ang tungkol sa kanyang kamakailang breakout. Nang walang pag-aalinlangan na inutusan niya ang isa sa kanyang mga agent na makipagkita kay Brian sa hangganan sa paniniwalang kakailanganin niya ng tulong. Samantala, si Brian at ang kanyang kasama na si David nakarating na sa isang maliit na nayon. Pagkatapos, si Brian ay tinanong si David tungkol sa kanyang sitwasyon. Nang matuklasan na si David ay isang simpleng magsasaka, ay na-frame up ng isang mafia boss. Itong mafia na ito ay kinidnap ang asawa at anak na babae ni David. Pagkatapos ay maling inakusahan siya ng pakikitungo sa ilegal na mga kalakal na humahantong sa kanyang pag-aresto. Kinumbinsi ni Brian si David na manguna sa base ng mafia boss na determinadong iligtas ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng 30 minutong paglalakbay, dumating sina Brian at David sa hideout ng boss ng mafia. Sinubukan ni Brian na makipag-ayos na nagsasabi na naroon siya upang kunin ang asawa at anak na babae ni David. Gayunpaman, ang mafia boss ay tumanggi na nag-udyok kay Brian na gumamit ng puwersa. Nang ang isa sa kanyang mga bantay ay binaril, ang boss ay napagtanto na hindi isang ordinaryong kalaban si Brian. Pagkatapos ay pumayag siyang ibalik ang pamilya ni David, ngunit humihingi siya ng ransom. Si Brian na ayaw mag-aksaya ng oras ay ibinigay ni Brian ang kanyang armas na gawa sa ginto. Sa huli ay pumayag ang mafia boss at si David ay sa wakas nakipagkita muli sa kanyang asawa at anak na babae. Hindi nagtagal, tinulungan ni Brian si David at ang kanyang asawa at ang kanyang anak na babae na sumakay sa isang dumadaang truck na naghahatid ng mga lokal na magsasaka. Tinitiyak niya na mayroon silang ligtas na daan pauwi. Sa sandaling iyon, si David ay lubos na nagpapasalamat kay Brian para sa pagligtas sa kanyang pamilya. Habang naglalakbay ay napansin ni Brian ang isang grupo ng mga tao sa unahan na nagsasagawa ng mga inspeksyon sa tabing daan sa mga dumaraan na sasakyan. Pinaghihinalaan niyang bahagi sila ng human trafficking raid at kung makita nila ang anak ni David ay malamang nakunin nila ito. Kaagad pinayuhan ni Brian si David na itago ang kanyang anak na babae sa abot ng kanyang makakaya. Ilang sandali pa ay huminto ang truck at pumasok ang pinuno ng grupo. Sa kabila ng pagsisikap ng ina na protektahan ang kanyang anak na babae. Ngunit napansin ito at agad na kinuha ng pinuno ng grupo. Nang makita itong si Brian ay nagtangkang makipag-ayos na humihiling sa kanila na hayaan ang anak na babae ni David. Ngunit hindi pinansin ang kanyang pagsusumamo at nahuli rin siya. Habang nasa biyahe, bumulong si Brian sa anak na babae ni David na nagsasabi sa kanya na huwag magpanik at nangako na ililigtas siya. Sa lalong madaling panahon ay naghiwalay sina Brian at ang anak na babae ni David. Si Brian ay kinuha ng pinuno upang tapusin, habang ang babae ay dinala. Pagkalipas ng 10 minuto ay dumating si Brian sa isang nakahiwalay na lugar kung saan siya dapat papatayin.
Gayunpaman lingid sa kaalaman ng grupo ay napalayan na ni Brian ang kanyang sarili mula sa kanyang mga posas. Sa mabilis na galaw na nadaig niya ang pinuno at tinapos ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay nagtakda siyang iligtas ang anak na babae ni David gamit ang sasakyan ng pinuno upang tugisin sila. Habang ang anak ni David ay sumusunod sa mga tagubilin ni Brian na nagkakalat ng mga piraso ng kanyang sirang pulse eres sa kalsada tuwing 5 minuto. Nagsimulang makita ni Brian ang bakas ng mga piraso ng pulse eres na gumagabay sa kanya palapit sa kanyang lokasyon. Ang eksena ay lumipat sa hideout ng sindikato, kung saan naghahanda ang grupo na ibenta ang anak ni David. Kasabay nito biglang dumating si Brian. Nagawa niyang talunin ang ilan sa mga trafficker at mabilis na nakatakas kasama ang anak ni David. Sa madaling araw naglalakbay pa rin sina Brian at anak ni David at sinusubukang bumalik sa tahanan ni David. Sa kasamaang palad, agad silang hinabol ng natitirang sasakyan ng mga sindikato, ito ay humahantong sa isang maigting na labanan. Sa pagkakataong ito ay nakita ni Brian ang kanyang sarili na na-corner at hindi na sila kayang pigilan. Biglang dumating ang tulong sa anyo ng isang babaeng nagngangalang Santana na ipinadala ni Christina, ang pinuno ng secret agency para iligtas si Brian. Sa hapon, dumating si Brian sa bahay ni David na ligtas na dinala ang kanyang anak na babae. Lubos ang pasasalamat ni David at nalilito siya kung paano babayaran si Brian para sa kanyang kabaitan. Gayunpaman tiniyak sa kanya ni Brian na hindi na kailangan ng kabayaran dahil ito ay kusang loob siyang tumulong. Hinihiling lamang niya kay David na laging protektahan ang kanyang anak dahil ang makita niya ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong kapatid na babae. Umalis si Brian para bumalik sa Amerika. Isang gabi si Christina ang pinuno ng secret agency ay umuwi. Nang pumasok siya sa kanyang sala, nakita niyang naroon na si Brian na naghihintay sa kanya. Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Brian ang kanyang pagkabigo kay Christina. Dahil nakakulong siya ng 6 na buwan sa Mexico nang walang anumang intervention mula sa kanya o ang gobyerno ng Amerika. Ipinaliwanag ni Christina na kung siya o ang gobyerno ay magtatangkang palayain siya ng ilegal. Ito ay haantong sa matinding parusa para sa bansa. Sa bawat araw ay nag-iisip siya ng mga paraan upang matiyak ang kanyang paglaya. Idinagdag ni Christina na si Santana ang babae ang nagligtas kay Brian, isa sa kanyang mga bagong recruit. Matapos makulong si Brian ay nagbitiw ang kanyang mga lumang miyembro ng koponan. Dahil dito napilitan siyang mag-recruit ng mga bago. Pagkatapos ay hiniling niya kay Brian na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kanya. At nangako sa kanya ng pagtaas ng sweldo. Sa huli ay pumayag si Brian sa kanyang kahilingan at nakatakdang magulat sa bagong punong tanggapan ni Christina kinabukasan. Kinabukasan ay nasa punong tanggapan si Christina kasama si Santana at isang kamakailang na recruit na hacker. Sa ilang sandali pagkatapos dumating si Brian at ipinakilala siya ni Christina kay Santana at sa hacker na si Kilroy. Sa sandaling iyon, naglaan si Brian ng ilang sandali upang pasalamatan si Santana sa pagligtas sa kanya noong nakaraang araw. Pagkatapos ay nakipag-usap si Brian kay Christina sa labas, kung saan binanggit niya na pinapanatili niyang ang maliit na koponan na binubuo lamang nina Brian at Santana. Si Christina pagkatapos ay nagpaalam sa koponan sa kanilang unang misyon na i-escort ang isang propesor na nagngangalang Paul Graham. Kahit papaano ay nasangkot siya sa isang makabuluhang kaso at dadalhin siya sa korte bukas. Pagdinig ito, tinanong ni Brian kung bakit kailangang pangasiwaan ng kanilang koponan ang pag-escort at hindi magawa ng pulis. Ipinaliwanag ni Christina na maraming high-profile na kriminal ang gustong patayin si Paul. Kaya ang pinakamataas na antas ng seguridad lamang ang makakapagprotekta sa kanya. Si Brian ay poprotektahan si Paul, habang mananatili sina Kilroy at Christina sa punong tanggapan na nagbibigay ng patnubay at suporta ng malayuan. Nang naunawaan na ng lahat ang kanilang mga tungkulin, sina Brian at Santana ay nagsimulang maghanda para sa misyon. Kinabukasan ay naghihintay si Brian sa paliparan, hindi nagtagal dumating ang isang team na kasama si Paul Graham. Ipinaliwanag ng isang miyembro kay Brian na ihahatid nila si Paul sa core sa pamamagitan ng himpapawid. Dahil masyadong mapanganib ang ruta sa lupa, pagkatapos sumakay ang koponan sa eroplano. Sa kalagitnaan ng paglipad biglang nawala ng kuryente ang eroplano na naging sanhi ng agarang pagbaba. Si Christina at Kilroy nasindik nang mapagtantong nawala ng signal ang eroplano. Kasabay nito ay nananatiling kalmado si Brian na nagtuturo kay Paul na sundin ang kanyang bawat utos kung gusto niyang mabuhay. Makalipas ang 30 minuto, nabawi ni Brian ang kamalayan na may ilang mga pinsala sa ulo. Napapaligiran ng mga nawasak na party ng eroplano at ang mga walang buhay na katawan ng koponan.
Sinimulan niyang hanapin si Paul sa paniniwalang maaaring buhay pa siya. Samantala inutusan ni Christina si Kilroy na kontakin si Santana, kapag nakakonekta na niya ito. Inutusan si Santana na hanapin ang nawawalang eroplano na malamang na bumagsak sa isang masukal na kagubatan. Dahil dito dapat magsimula agad si Santana na maghanap. Sa kagubatan biglang si Brian inatake ni Paul, gayunpaman mabilis siyang pinasuko ni Brian na tiniyak kay Paul na hindi siya kalaban. Nang kalmado na si Paul, tinanong ni Brian kung ano talaga ang nangyari at kung bakit siya nasangkot sa ganoong malaking kaso. Bago pa makasagot si Paul ay tinambangan muli sila, buti na lang at na-neutralize ni Brian. Sinusuri niya ang katawan ng umaatake, wala siyang nakitang ID o mga marka ng pagkakakilanlan. Dahil dito si Brian na naguguluhan tungkol sa pagkakakilanlan ng umaatake. Sa kanyang pagtataka na nakilala ni Paul ito bilang isang mersenaryo. Si Brian agad na idiniin si Paul kung sino talaga siya at kung bakit niya kilala ang taong ito. Ipinaliwanag ni Paul na isang taon na ang nakalilipas ay nagtrabaho siya bilang isang geographic analyst sa Iraq. Nang hindi inaasahan ay natuklasan niya ang ebidensya na nag-uugnay sa isang dating general ng Amerika na nagngangalang Ramsey para pakikipagtulungan sa isang teroristang grupo. Kalaunan ay pupunta si Paul sa hukuman, hindi bilang isang nasasakdal kundi bilang isang saksi upang tumstigaw tungkol sa mga krimen ni Ramsey at sa kanyang kaugnayan sa mga terorista. Dahil sa testimonya na ito, umupo si Ramsey ng mga mersenaryo kabilang ang kanilang kamakailang umatake para patahimikin siya. Naniniwala rin si Paul na ang pag-crash ng eroplano ay isinaayos ni Ramsey. Nang narinig ang kanyang kwento, napagtanto ni Brian na si Paul ay hindi isang bilanggo ngunit isang saksi na nangangailangan ng proteksyon. Pagkatapos ay inakay ni Brian si Paul upang humanap ng lugar na mapagpahingahan. Habang si Santana ay dumating sa gilid ng kagubatan kung saan nakakita siya ng grupo ng mga tao at nilapitan sila. Gayunpaman, grupo lang sila ng mga teenager na nagka-camping. Na walang ibang opsyon, nagtanong si Santana tungkol sa bumagsak na eroplano. Ngunit sinabi ng mga kabataan na hindi nila alam dahil kararating lang nila. Sa ibang lugar, sumilong sina Brian at Paul sa isang maliit na cabin. Sa panahong ito, ipinahayag ni Paul ang kanyang pag-aalala na kumbinsido na hindi nag-iisa ang umaatake. Malamang na bahagi sila ng isang team at ilang oras na lang ay makikita na sila. Inutusan ni Brian si Paul na mag-set up ng bitag sa loob ng cabin. Habang gagawa siya ng karagdagang mga bitag sa labas. Nang matapos ni Brian, ang tatlong mersenaryo na humarap sa kanya na hinihiling na ibunyag niya ang lokasyon ni Paul. Nagkunwari siyang sumuko ay dinala sila ni Brian sa isa sa mga bitag na kanyang itinakda. Sa kasamaang palad isa sa mga umaatake ay nananatiling pilitin si Brian na akayin siya patungo sa cabin kung saan nagtatago si Paul. Ngunit ang umatake ay nakuryente sa bitag ni Paul. Sina Brian at Paul pagkatapos ay umalis sa cabin. Samantala si Santana na determinado pa ring hanapin si Brian ay bumalik siya sa mga campers at humingi ng ilan sa kanilang mga paputok. Nang sumapit ang gabi ay naglulunsad si Santana ng mga paputok sa kalangitan na umaasang makikita ito ni Brian. Sa kabutihang palad nang nakita ni Brian ang mga paputok at nakilala ang mga ito bilang isang sinyas mula kay Santana. Kaya naman siya at si Brian ay tumungo patungo sa direksyon ng mga paputok. Kalaunan ay narating ni na Brian at Paul ang gilid ng kagubatan kaagad na sinundo sila ni Santana. Habang naghahanda sina Brian at Santana upang makapasok sa loob ng sasakyan. Bigla silang tinambangan ng isa pang grupo ng mga mersenaryo. Isang laban ang naganap, buti na lang at naibagsak ni Brian ang karamihan sa kanila at mabilis silang sumakay sa sasakyan upang makatakas. Sa huli ay matagumpay na naprotektahan ni Brian si Paul na nakatakdang tumstigo laban kay Ramsey. Isang dating general na may kaugnayan sa mga aktibidad ng terorista. Sa susunod na araw na nakipagkita si Christina kay Ramsey. Sinabi niya sa kanya na alam niya ang lahat tungkol sa kanyang pagtataksil at maaaring wakasan ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon si Brian ay handa nang bumaril mula sa malayo. Gayunpaman mas gusto ni Christina na panoorin si Ramsey na nagdurusa sa buong buhay niya. Nang marinig itong si Ramsey ay naiwang tulala, nang napagtantong ganap na nalantad ang kanyang mga sikreto. Makalipas ang isang linggo, nakipagkita si Christina sa isang abogado sa isang restaurant. Ang abogado ay humiling ng tulong kay Christina sa paghatol sa pagkidnap sa isang accountant mula sa Benedict Global. Noong una ay tumanggi si Christina sa pagtatanong kung bakit hindi nagpunta siya sa pulisya. Ipinaliwanag ng abogado na nais ng direktor ng kumpanya na panatilihing kumpidensyal ang kaso.
Dahil ang pagsali sa pulisya ay magsasapubliko, hindi lamang na ang direktor ay handang magbayad ng $5 milyon kung tatanggapin ni Christina ang trabaho. Sa huli ay pumayag si Christina at hihilingin ang file sa kinidnap na accountant. Sa ilang sandali matapos ipadala ni Christina ang file kay Kilroy at italaga sina Brian at Santana na hawakan ang kaso. Sina Brian at Santana ay mabilis na tumungo sa lokasyon ng kidnapping sa isang basement sa Benedict Global. Sa panahong ito, sinisiyasat ni Brian ang eksena gamit ang kanyang instincts at ilang piraso ng katibayan. Pagkatapos ay pumunta siya sa kumpanya para tanungin ang direktor. Ngunit tumanggi ang direktor na makipagtulungan at inutusan ang kanyang mga gwardya na i-escort si Brian palabas. Pagkalipas ng 30 minuto, nakipag-ugnayan ang abogado kay Christina at ipinaalam sa kanya na ang investigasyon ay nakansela ng direktor na nagsasabing siya na ang hahawak nito. Sa kabila nito ay hindi tumutol si Christina at agad na ipinaalam sa kanyang team. Kasabay nito si Brian at Santana ay nasa bahay ng kidnapper, nahanap nila ito sa tulong ni Kilroy. Mabilis na sina Brian at Santana na sinimulan ang paghahanap sa bahay. Ilang sandali matapos makipag-ugnayan sa kanila si Christina na nagsasabing kinansela ang misyon at ang pagpapayo sa kanila na bumalik sa punong tanggapan. Sumagot si Santana na huli na para bumalik ngayon dahil nahanap na nila ang lokasyon ng mga kidnapper at nasa gitna sila ng isang paghahanap. Nang marinig na nakansela ang misyon lalong naiintriga si Brian sa kaso na pinaghihinalaan niya na ang tunay na kriminal ay maaaring ang Benedict Global mismo at hindi ang kidnapper. Nang makita ni Brian ang kidnapper na si Norman ay sinusubukang ipasok ang accountant sa isang kotse. Mabilis na hinarap ni na Brian at Santana si Norman na nagutos sa kanya na sumuko. Sinabi ni Norman na nagsasabing kailangan niyang ipakita sa kanya ang isang bagay at ipaliwanag ang lahat. Mamaya binabantayan ni Santana ang accountant. At habang nakikipag-usap si Brian si Norman sa loob. Sa panahong ito ay nagpe-play si Norman ng video confession mula sa accountant na naitala sa ilalim ng pressure. Sa video na inihayag ng accountant na ang direktor ng Benedict Global ay tiwali at kinuha ang pondo ng mga empleyado. Hindi lamang iyon libu-libong mga empleyado ang naging biktima na hindi ma-access ang kanilang mga pensyon dahil sa mga error sa system. Sa kabuuan ang direktor ay nawalan ng $100,000,000. Ipinaliwanag ni Norman na ginawa niya ito dahil ang kanyang asawa ay isa sa mga empleyado ng kumpanya na nagretiro 2 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi pa rin natatanggap ang kanyang pensiyon na nag-iiwan sa kanila na nahihirapan sa pananalapi. Iginiit ni Norman na ipinaglalaban niya lamang ang mga nararapat na benepisyo ng kanyang asawa. Dahil sa paliwanag na ito sinimulan ni Brian na maisip na ang direktor ang tunay na kontrabida. Kaya't ipinangako niya kay Norman na tutulungan niya itong ipaglaban ang hustisya. Pabalik sa punong tanggapan nakipagkita si Brian kay Christina at ikinwento ang kwento ng katiwalian ng direktor sa Benedict Global. Humingi siya ng pahintulot kay Christina na tulungan si Norman na mabawi ang pensiyon ng kanyang asawa. Si Christina gayunpaman ay nagpayo laban dito. Sa pagpuna na ang kanyang direktang pakikilahok ay malamang na magpapalubha sa mga bagay. Sa kabila nito tiniyak ni Christina kay Brian na makikipagkita siya sa direktor mismo at susubukan na lutisin ang bagay na iyon. Noong gabing iyon nakipagkita si Christina sa direktor na ang pangalan ay Lester. Sa sandaling iyon ay agad niya itong hinarap at ibinunyag na alam niya ang lahat tungkol sa kanyang paglustay sa mga pensiyon ng empleyado. Hinihiling ni Christina na ibalik ni Lester ang mga ninakaw na pondo sa mga empleyado. Nagbabanta siya na ilalabas ang video confession ng accountant kapag tumanggi siya. Itinanggi ni Lester ang mga paratang na nagpapawalang bisa sa kanila bilang walang batayan. Gayunpaman ay hinimok siya ni Christina na huminto sa paggawa ng mga dahilan at aminin ang kanyang maling gawain. Kinabukasan ay binisita ni Brian si Norman sa kanyang tahanan at ipinaalam sa kanya na si Lester malamang nababayaran na niya ang pensiyon ng kanyang asawa sa lalong madaling panahon. Salamat sa intervention ni Christina, nang marinig itong si Norman ay labis na natutuwa at nagpapahayag ng kanyang pasasalamat kay Brian. Gayunpaman 3 lalaki ang biglang pumasok sa bahay at umatake kay Brian at Norman. Kahit na nagawa ni Brian na ibagsak ang dalawa sa kanila ang huling kalaban ay nakatakas matapos barilin si Norman na kalunos-lunos na namatay. Makalipas ang 30 minuto ay dumating ang mga pulis at medical team para hawakan ang katawan ni Norman. Sa sandaling iyon ay sigurado si Brian na ito ang kagagawa ni Lester para maiwasan ang pagbabayad ng mga pensiyon. Kinabukasan, binisita ni Christina ang bahay ng accountant na dati nang dinukot ni Norman. Si Christina ay pinaghihinalaan na sinabi ng accountant kay Lester ang lahat. Na nagudyok sa kanya na alisin si Norman.
Gayunpaman, nabigla siya nang makitang patay na rin ang accountant sa banyo. Lalo itong nagpapatunay sa kanyang hinala na si Lester ang may pananagutan. Desidido rin si Christina na mapanagot si Lester. Nang araw ding iyon, inatasan ni Christina sina Brian at Santana na subaybayan si Lester. Habang tinutulungan niya si Kilroy ng malayuan. Bago sila umalis ipinaalam ni Kilroy kay Brian ang lokasyon ni Lester na nagtatago sa kanyang marangyang villa. Kaya naman si Brian at Santana ay umalis kaagad. Sina Brian at Santana ay dumating sa villa ni Lester. Si Brian ay kinausap si Lester sa gate sa pamamagitan ng camera, sinabi niya na sumuko na si Lester. Ngunit tinutuya lamang ni Lester si Brian. Maya-maya ay pinalibutan ng mga mersenaryo ni Lester ang sasakyan ni Brian. Ngunit mabilis na nagpaputok si Santana na lumikha ng isang siwang. Dahil dito si Brian ay nagawang mapatamba ang mga kalaban ng isa-isa. Sa isang punto hinarap ni Brian ang kanang kamay ni Lester na humahantong sa isang matinding tunggalian. Matapos itong talunin si Brian ay tumungo kay Lester na nagtatago sa isang ligtas na silid. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Brian kay Kilroy upang makapasok sa silid. Ngunit ipinaliwanag ni Kilroy na ang silid ay pinatibay ng advanced na teknolohiyang hindi tinatablan ng bomba. Dahil dito si Brian ay pumasok sa ventilasyon ng silid at naglabas ng tear gas sa mga lagusan. Habang napuno ng gas ang safe room, natarante si Lester ay napilitang lumabas. Si Brian pagkatapos ay kinaladkad si Lester palabas at tinanong siya kung paano niya gustong harapin siya. Gayunpaman ay hindi nilayon ni Brian na patayin kaagad si Lester. Pakiramdam na hindi ito tutugman ng kanyang mga krimen. Sa halip, gusto ni Brian na magdusa ng husto si Lester. Ngunit napagtanto niyang maikli na ang oras. Sinabihan ni Brian si Lester na tingnan ang mga balanse ng bank account ng kanyang telepono na nahak ni Kilroy. Nakita ni Lester ang kanyang mga account na wala ng laman. Si Brian sa huli ay nangako na ipamahagi ang lahat ng pera ni Lester sa libu-libong empleyado na ang mga pondo ng pensyon ay ninakaw ni Lester. Si Brian pagkatapos ay binigyan si Lester ng dalawang pagpipilian. Ang una ay ang mabuhay at gugulin ang kanyang buhay sa bilangguan para sa kanyang mga krimen. Ang pangalawa ay ang kunin ang baril sa mesa at tapusin kaagad ang kanyang pagdurusa. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinili ni Lester ang huli at ginawa ang hindi maisip. Pagkalipas ng isang linggo, inatasan ni Christina si Brian ng isang bagong misyon upang mahuli ang isang koronel na nagngangalang James na nakatakas na may dalang nuclear na briefcase para sa seguridad ng Pangulo. Tila gusto ni Christina na buhayin si James para sa interogasyon. Nang marinig ang pangalan ng koronel, naalala ni Brian na siya ang kanyang superior at mabuting tao. Niligtas pa ni James ang buhay ni Brian noon. Bilang resulta, nag-aalinlangan si Brian na nakawin ni James ang nuclear briefcase. Sa kabila nito iminumungkahi ni Christina na si James ay maaaring nadala ng pinansyal na pangangailangan at idiniin na kailangan nila siya ng buhay para sa pagtatanong. Kaagad pagkatapos si Brian at Santana pumunta sa tirahan ni James upang dalhin siya. Pagdating ay mabilis na dinakip ni Brian si James nang walang gaanong pag-uusap at inihatid siya sa punong tanggapan. Si Christina pagkatapos ay tinanong si James kung bakit niya ginawa ang pagnanakaw. Nanumpa si James na ginawa niya ito sa ilalim ng presyon na nagpapaliwanag na may isang taong kumidnap sa kanyang anak at nagbanta na papatayin siya. Maliban kung ibinigay niya ang briefcase. Nang marinig ito tiniyak ni Christina kay James na tutulungan nila itong iligtas ang kanyang anak nang hindi isinusuko ang nuclear briefcase. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magbigay ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa kanya na matunten ang kidnapper. Mabilis na ibinigay ni James ang numero ng telepono ng kidnapper na ginamit. Pagkalipas ng 2 oras, matagumpay na na-trace ni Kilroy ang numero ng telepono ng kidnapper sa isang partikular na lokasyon. Sa sandaling iyon ay agad na itinalaga ni Christina sina Brian at Santana na magtungo sa lugar. Pagdating pumasok sina Brian at Santana sa hideout at natuklasan ang ilang pahayagan sa dingding na nagdedetalye ng kanyang lihim na bilangguan. Nakahanap din si Brian ng litrato ng isang bilanggo na nagngangalang Julius Fox na kasalukuyang nakakulong sa lihim na bilangguan. Nang makita ito mabilis na kinunan ni Brian ng mga larawan ang lahat ng ebidensya at ipinadala kay Kilroy. Nang bigla si Brian ay tinutukan ng baril. Si Brian ngunit mabilis na binaliktad ni Brian ang sitwasyon at tinapos ang umaatake. Kaya naman si Brian at Santana nagpasya na bumalik sa punong tanggapan. Habang si Christina at Kilroy ay nag-iimbestiga kay Julius Fox, pakiramdam ni Brian ay tiyak na si Julius ay konektado sa buong scheme na ito.
Sa lalong madaling panahon ay natuklasan ni Kilroy ang isang larawan ni Julius kasama ang kanyang asawa. Lumabas na ang asawa ni Julius ay nagtatrabaho bilang isang katulong sa tirahan ni Colonel James. Malaki ang posibilidad na siya o ang kasambahay mismo ang nag-orkestra sa pagkidnap sa anak ni James. Ngunit ang kasambahay ay misteryosong nawala. Sa huli ay hinatasan ni Christina sina Brian at Santana na hulihin si Julius mula sa lihim na bilangguan. Dahil ito ang tanging paraan upang matuklasan ang utak sa likod ng pagnanakaw ng nuclear briefcase at iligtas ang anak ni James. Kung gusto mo ng kasunod nito mag-subscribe na kaibigan, salamat.